Ano nga ba ang legal na limitasyon sa mga dokumentong maaaring ipasumpina ng impeachment court? At maaari bang gamitin bilang batayan ang mga desisyon sa ombudsman cases sa isang impeachment trial? Sinagot ito ng dalawang legal experts. Narito ang ulat ni Hannah Jane Sancho. Matapos aprobahan ng Senate Impeachment Court ang ilang subpoena requests para sa bank records, income tax returns, SALN at AMLAC reports, umusbong ang iba't ibang legal na usapin mula sa lawak ng mga dokumentong maaaring hingin sa paggamit ng ombudsman jurisprudence bilang batayan hanggang sa partisipasyon ng senator judges na nasa detention. Magkaiba man na naging pagsusuri ng dalawang legal experts, kapwa nilang iginit na dapat may malinaw na limitasyon ng mga dokumentong maaaring ipasabina ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Dr. Melissa Loja, isang legal expert at may akda ng mga pag-aaral, Comparative Constitutional Law na nailathala sa International Law Journals ng Oxford University Press, hindi dapat malagay sa alanganin ang trade secrets ng mga negosyo sa paglalabas ng income tax returns. Samantala, sinabi naman ni Legal and Public Policy Expert Attorney Frederick Michael Farolan na questionable ang lawak ng subpoena na humihingi ng halos 2 dekadang bank records upang magtakda lamang ng tinatawag na financial baseline. The purpose of the secrecy, confidentiality of the ITR is not really about the privacy of the taxpayer or even the corporation. It is all about trade secrets. And that is connected to a constitutional right that's even oftentimes higher than the right to life, and that's the right to private property. The right of a business to its trade secret stems from the right to private property. Once the government itself breaches that trade secrecy, wala, bagsak ang investment confidence sa economy natin, sa political or governmental system natin. So that's the point about the IPR. Ayon naman kay Farolan, pagamat inaasahan na niyang maglalabas ng subpoena ang impeachment court, hindi umano malinaw ang legal na kaugnayan ng mga financial records bago pa man maging vice president ang respondent sa kasalukuyang impeachment proceedings. Ang hindi ko lang inaasahan ay yung pumayag ang Senado bilang impeachment court na kalkalin o ilabas yung ganong kahaba na panahon ng sinasabi nila na dapat mula 2007 hanggang 2026 yung bank records na kakalkalin. Bilang abogado, medyo doon napataas ang kilay ko. Kasi hindi nilabas o hindi naman klaro kung ano talaga yung relasyon nung panahon na hindi siya vice presidente dito sa impeachment case. Dagdag pa ni Farolan, kung layunin lamang ng impeachment court na matukoy ang palimulang yaman ng respondent bago ito naging vice president, hindi na umano kinakailangan balikan ng halos 2 dekadang financial records. Kung yun lang ang pangangailangan, pwede na siguro at least 2 years before being vice president, may establish mo na yung baseline na yun. Bakit kailangan halos 2 dekada ang kailangan mong kalkalin at kinakailangan mong ipalabas para patunayan mo lang yung fact na ganito siya kayaman nung tumungtong siya bilang vice-presidente. Para kay Attorney Farolan, hindi rin dapat gamiting batayan ang mga jurisprudence sa ombudsman upang palawakin ang saklaw ng ebidensyang maaaring tanggapin sa impeachment trial dahil magkaiba ang layunin at saklaw ng dalawang uri ng paglilitis. Hindi pwedeng i-apply ito dito sa impeachment case kasi nga ang impeachment case specifically designed to remove an impeachable officer for impeachable offenses committed while she was holding a position which was impeachable. Hindi naman yun yung sitwasyon sa ombudsman eh. Diba? Sa ombudsman, may ginawa ka mali, paparusahan ka namin ang prescription period 20 years. So within 20 years, pwede ka namin kasuhan dyan. Okay. Dito sa impeachment, ang sinasabi, pag ikaw ay nagkasala, ginawa mo yung impeachable offense at impeachable official ka, nung panahon na ikaw ay impeachable official, yun lang yung sakop namin.
So hindi siya, it's like comparing apples and oranges. Samantala, iginit naman ni Dr. Melissa Loha na may batayan sa mga naunang impeachment rules ng paglahok at pagboto ng isang senator judge kahit mayroon itong valid na dahilan ng pagliban, kabilang ang detention. Aniya, hindi maaaring magkaroon ng magkasalungat na interpretasyon sa iisang probisyon ng konstitusyon. So you cannot have two disparate or conflicting interpretations of the same constitutional provision. Habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahang magiging sentro ng susunod na mga pagdinig ang usapin na may kinalaman sa admissibility, relevance at saklaw ng mga financial records na pinapatawag ng Senado. Gayon din ang magiging epekto ng mga ito sa pagresolba ng reklamong may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth at iba pang nakasaad sa articles of impeachment. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, si Hannah Jane Sancho, SMNA News. Binatikos ng ilang legal expert ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ipasabpina ang mga bank, tax at ilang financial records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Ayon sa kanila, dapat limitado lamang ang mga hinihinging dokumento sa panahon na nagsilbi si Duterte bilang isang impeachable officer. Si Daniela Paurite sa report. Tuton si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pagpahayag ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga bank, tax at anti-money laundering council records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Ang naturang records ay gagamitin umanong ebidensya ng House prosecution kaugnay ng paratang na may hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ang Vice Presidente. Git ni Roque, hindi dapat ipakita o buksan ang mga bank records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021 dahil labag ito sa batas. Bagamat nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi maaaring gamitin ang naturang dokumento upang magdagdag ng panibagong impeachable offenses, naniniwala si Roque na isa lamang itong tinatawag na fishing expedition. Mali pa rin yung desisyon na 20 years of bank records ang pinapasupina, gayong dapat, bago sila nagsampa ng impeachment complaint sa Senado, alam na nila yung ebidensya nila magpapatunay na nangurakot nga si BP Sara. Tinatanggap ko na ang bank deposit ay isang paraan para mapatunayan yan. Pero dahil hindi nga sila sigurado kung anong record sa magpapatunayan, yan ay naging paglabag dun sa karapatan to be secure in their papers kasi nga, ang lumalabas, maghahanap pa sila ng bank details para mapatunayan yung kanilang sinasabing pangungurakot ni BP Sara na mali dahil yan ay malinaw na phishing expedition. Sa desisyon ng impeachment court, hindi kasama sa sabpina ang foreign currency deposits at dalawang corporate entities na inuugnay sa mag-asawa. Ayon naman kay Attorney Ted Pastrana, former Dean ng San Sebastian College of Law, dapat limitado lamang ang mga hinihinging dokumento sa panahon na naging impeachable officer si Vice President Duterte. Parte ng due process yan na dapat ay limitado lamang sa mga acts, impeachable acts na committed in relation to the office and during the current term. Ito, hindi pa siya vice presidente, sinasaliksik ng mabuti. Dahil sa lawak ng mga hinihinging dokumento, naniniwala si Roque na mahihirapan ng prosecution na makakalap ng mga ebidensyang magpapatunay sa paratang na unexplained wealth. Gate man niya, kahit mabuksan pa ang mga financial records ni Duterte, hindi pa rin umano makakakuha ang prosecution ng ebidensyang magpapatunay ng pagnanakaw. Bagamat nalabag ang kanyang karapatan na sa aking palagay ay pwede naman pong mabaliwala ng katas-taasang hukuman, maski mabuksan yan, wala pa rin sila makukuhang ebidensya at sampal sa kanilang mga muka pagdating dun sa punto na mabuksan ang mga records, wala pa rin ebidensya ng pagnanakaw. Samantala, nilinaw ni Senator Escudero na ang pag-i-issue ng sabpina sa Bureau of Internal Revenue o BIR ay hindi pa agad nangangahulugan na maisusumite o maisa sa publiko ang mga hinihinging tax records. Halinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang ilabas ang naturang mga dokumento kung may pahintulot ng Pangulo, may request mula sa isang foreign tax authority o may waiver mula sa taxpayer. Sa kabila nito, inatasan pa rin ng impeachment court ang BIR na isumite sa Clerk of Impeachment Court ang mga kinakailangang income tax at value-added tax records ni na Duterte at Carpio sa July 30 alinsunod sa mga itinakda ng batas.
Matatandaang noon ay binalik ng Senate Impeachment Court ang greenbacks na naglalaman ng mga tax records ni VP Sara dahil wala pa noong kaukulang otorisasyon o court order para ito ay buksan at suriin. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela Paulite, SMNI News.